For today's video guys, ang ating lulutuin ngayon ay biko. Yan guys, unang ating gagawin po ay bubuksan po natin ang gata sa lata. At yan, nilagay po natin sa kawali na mainit. At yan, dinagdagan ko guys ng isang isang karton na gata din para medyo marami-rami po siya. Yan guys, medyo mainit-init na po siya. At nakikita nyo guys yung mga usok-usok. Yan, dapat tuloy-tuloy lang po siya sa paghahalo para hindi siya masunog sa ilalim. Medyo may katagalan nga lang guys kasi napakahirap talaga gumawa ng latik. Gawa ng kailangan natin antayin matuyo yan at dapat nagmamantika pa yan. Yan, tuloy-tuloy lang dapat sa paghahalo para makuha po natin yung tamang proseso po ng paglalatik. Medyo may katagalan lang siya. Siguro abot po siguro ng 1 oras. Konting pasyensya lang po sa paghahalo. Dapat may kasama ka para pwede kayong alternate sa paghahalo. Kasi kung ikaw lang mag-isa, medyo may kapaguran po siya. At napakahaba po ng oras niya. Abot ng 1 oras po siya bago magiging latik. Lalo na kung marami po yung lulutuin nyo. Masigit pa doon yung tagal ng pag-antay nyo para matuyo po siya. Para makapagmantika po siya. And guys, tuloy-tuloy lang po tayo sa paghahalo para mantay po natin siya na magiging golden brown. Pag yan po guys ay nagiging golden brown na, pwede na po siya, maamoy nyo rin po siya na amoy latik na siya. Kapag makikita nyo na na po siya, medyo pula na rin siya para tiyak na magiging latik na talaga siya. Yan, dapat tuloy-tuloy lang po siya sa paghahalo. Antayin po natin siya magiging golden brown. At pagkatapos niyan guys, ito na po siya finally, naging latik na siya. Sinalang ko na rin po, sinalin ko siya sa isang lagayan. Para next step naman guys ay yung asukal po guys, nilagay ko rin sa kawali. Ika-caramelize po natin yan guys hanggang sa matunaw. Kaya po ganyan po yung paggawa ko ng biko guys, para yung asukal po hindi siya maglasang asukal talaga. Iba po kasi yung aroma niya guys kapag kinaramelize natin yung asukal. Tinutunaw po siya natin sa kawali ng walang tubig. Yan, antayin po natin siya matunaw hanggang sa magiging caramel siya guys. Ayan, kita nyo nga po guys na medyo nagdikit-dikit na siya at nagkaroon na siya ng konting basa. Tuloy-tuloy lang yan guys hanggang sa magiging syrup na siya. Yan, pakunti-kunti lang yan guys. Siguro abot siya ng mga 10 minutes para magiging caramel yan guys. Dapat tuloy-tuloy lang po siya sa paghahalo para hindi masunog yung ilalim. At hindi ko na rin po guys pinakita sa video. Bali nilagyan ko na rin po pala yan ng gata para mas lalong sumarap po ang ating biko. Ayan, kita nyo naman guys, napakalapot at syrup na rin yung dating niya. At dapat tuloy-tuloy lang dito sa paghahalo. Yan, medyo malapit-lapit po siya guys. Napakabango po siya guys. Yan. At pagkatapos nun guys, pag nakita nyo na po yung kulay, medyo mapula-pula na siya, pwede nyo na po ilagay yung kanin na malagkit. Ayan, kita naman guys. Napakahabang proseso nga ng paggawa ng biko, pero napakasarap ito pang kape, lalo na sa malamig na panahon. Ayan, kita nyo guys, yung paggawa ng tamang proseso ng paggawa ng biko. Medyo may katagalan lang, dapat maging mapagtiis po tayo kasi para makuha po natin yung consistency po ng ng biko. Makuha natin yung tamang lasa, tamang tamis, tamang sarap ng paggawa po ng biko. Yan, tuloy-tuloy yan guys hanggang sa mailagay po natin lahat ng kanin na bigas. Kanin na malagkit guys, sorry. Kanin na malagkit. Ayan, tuloy-tuloy lang po tayo sa paghahalo. Yan. Yan. Hanggang sa masipsip na po ng malagkit yung syrup, yung basa. At magiging tuyo na yan guys. Yan. Huwag lang hintuin sa paghahalo kasi para hindi masunog yung ilalim. Dapat tuloy-tuloy lang po siya. Tuloy-tuloy lang sa paghahalo para maiwasan po natin masunog yung ilalim. Bali guys, may kasama pala ako dyan sa paghahalo. Kasi kung ikaw lang talaga mag-isa is yung mga ngalay talaga yung balikat mo.
napakatagal po lutuin. Yan, malapit na guys. Pag ganyan guys, antayin natin yung maging matuyo na siya. Dapat hindi siya madikit sa kawali para makikita po natin na luto na po siya. Yan, malapit-lapit na guys. Natuyo na siya. Kita nyo naman guys yung kulay, no? Hindi siya talagang natural color niya ng asukal yan. Wala po akong nilagay na pampakulay, kundi yun yung asukal na kinaramel po kanina. Ay yun talaga yung ginamit na pampakulay. Yan, napakasarap yan guys. Pangkape lalo na sa ngayon sa malamig na panahon at sa mainit-init na kape. Kapartner talaga yan, yung biko. At kita nyo mamaya sa pagkatapos yan lutuin, talagang lagyan po natin ng maraming latik para mas sumarap po yung ating biko. And finally guys, ayan na po guys, kita nyo naman po guys kung gaano kasarap tingnan sa bilao. Buong buo po siya guys. At tara na guys, kape tayo. Hiwain po natin tong gawang biko. At tayo na po ay magkape. Lalong lalo na guys sa malamig na panahon. Bye bye!